Hi guys! Maganda ring gabi and good morning sa lahat ng umaga ng mapapanood ang ating vlog. Ayan, kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Gandara SRU channel at andito na naman nga po akong muli. Wala na pong iba ang nagmamaganda ninyo kachismosang kimpawang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And tonight, may kinalaman nga ngayong Father's Day ang ating pag-uusapan. Ayan. And for sure kasi namimiss niyo sila Kim and Paolo dahil tahimik sila today. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And happy Father's Day po pala sa lahat ng mga tatays. Ayan. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, mga nanay, ayan, pakiabot na lang po natin. Pakiabot na lamang po ng aking pagbati ng Happy Father's Day sa inyong pong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapartner sa buhay. And kung kayo naman po ay mga tatay na nakikinig ngayon dito sa atin, Happy Father's Day. Grabe handa kasi talagang mapababae, lalaki, tatay, tito, tita, talagang meron pong fan ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Mula sa bata, teenager, adult, tito, titas, nanay, tatay, ayan. Wala pong age limit. Dami pong nagmamahal at nakasuporta sa kanila. Anyway, happy Father's Day po muli. And speaking of Father's Day, eto nga po ang update ni Kimi. At meron po siyang munting gift para sa kanyang Daddy Chu. So, ayan nga po, at bakas na bakas kay Papa Chu ang kanya pong kasiyahan sa munting regalo ni Kim Chiu para sa kanya. Happy Father's Day, Papa Chu! Well, pagdating naman kay Kimi, di naman tayo mabibigo sa pa-update. Meron po yung update sa kanyang ganap sa buhay. Kung meron man pong hindi siya ma-update, kung minsan yan ay tungkol sa kanilang dalawa ni Paolo. Pero yung mga ganaps niya sa sariling buhay, ayan, meron niya si Kimi. Lagi po yan naka-update sa kanyang social media. So, kayo naman medyo bokya tayo guys sa morning routine nila Kim and Paolo, ang pagja-jogging, which is morning routine na rin natin ang i-check kung magkasama nga ba silang dalawa. So, tahimik po sila. So, given naman na Father's Day, ganyan. Tapos, anniversary din ni Kimi, di ba? Sa 19th anniversary. So, may mga ganap sa buhay, celebrations. So, ano man na siya? Kumbaga, understandable and understood na natin yon agad-agad. Kasi, family, kinakailangan talaga lagi tayo may oras sa ating pamilya. Ganyan. Alam mo, saludo rin ako kina Kim Chiu. Yung sa pamilya niya, kahit napaka-busy niya, talaga gumagawa po siya ng paraan niya para magkaroon po ng oras sa pamilya, yung mga special occasions, lagi siyang nandyan. Hanggat kaya niya, 'di ba? Para saan pa nga ang silbi, hindi ba? Silbi ng pagtatrabaho mo kung di mo naman nakakasama talaga yung pamilya mo. So, hanga rin ako dyan kay Kim Chiu, napaka family oriented. And so, eto na nga. Speaking of Kim Pao naman, ayan, pag-usapan naman nga natin. Medyo tahimik tayo ngayon. Wala pong ganap or bokya tayo sa pag-jogging ng Kim Pao. Pero may nasagap tayong chismis na pumunta naman daw po si Paolo Avellino. Pinuntahan si Papa Chu to greet at magbigay din ng gift para sa Father's Day. Very magjowa talaga yung galawan. Very magjowa coded yung mga ganon. Nakakataba ng puso. Sana nga'y totoo ang chika. Pero, knowing Paolo naman yung personality niya, kung hindi man makapunta, panigurado may isi-send na gift. Kasi 'di ba kay Kim Chiu naman po nang galing na napaka-generous ni Paolo. And pwedeng sa kanilang dalawa nang galing 'yan, yung relo na 'yan, 'di ba? Who knows, 'di ba?
So, ayun guys, masarap pakinggan na yung mga gantong balita na may pagpunta, pagbisita, si Papi, Paolo kay Papa Chu, to greet and of course to magbigay ng gift. Pero alam nyo, kahit hindi naman bumisita si Paolo, kahit simpleng message lang and pagpapadala ng gift, so much appreciated na. Kasi unang-una sa lahat, wala naman po si Paolo Avelinong obligasyon, etc. mga ganyan. Tapos mag-effort si Paolo Avelino. Napakalaking bagay talaga, nakakataba ng puso. So doon pa lang gets na rin natin yung effort ni Paolo kung sakali, 'di ba? Very magjowa coded talaga. So yun lang sa akin. Pumunta man o hindi si Paolo doon, panigurado may effort yan. Si Paolo Avelino, knowing him nga sa mga descriptions sa kanya ng mga taong nagmamahal at malapit talaga sa kanya. Isa lang naman po kung paano nila i-describe si Paolo, meaning yun talaga siya. Walang pabago-bago ng description mga kakilala niya. Pwera na lang doon sa sinasabi nga nila na ano po. Talaga ngayon, isa lang sinasabi na hindi siya pabago-bago pero unti-unting nagbabago siya mula nang makilala, makasama at dumating sa buhay niya si Kim Chiu. Samantala, sabi naman dito ni Madam Virginia, ayan po, magandang gabi sa inyo. Sabi niya, enough is enough. Miss Gandara, kung sila ay sila. Kung hindi ay sabihin na. Hindi naman sila bata para humaghulaan pa. Parang nakakainis na. Nakakainis na daw kung bakit ayaw pa magsabi pa ng diretsahan para malaman kung sila, edi sila, kung hindi ay magsabi na. Unang-una, wala naman pong si Paolo Avelino and Kim Chiu obligasyon sa atin na aminin sa atin yon. Yes po. As a fine, yes, kiniklaim natin na may karapatan tayong malaman yon. Pero kung iisipin mo, they are actors. Ang trabaho nila ay umarte, mabuhay sa karakter na binibigay sa kanila, mabuhay sa buhay ng ibang tao, ganyan. Yun yung kanilang role, yun yung kanilang trabaho. And nasa atin yung kung tayo po'y nagpapadala at kinikilig. So, kumbaga ay kung sila, they have rights na itago siya or huwag mo nang ipaalam, i-private ang relationship, ganyan. So, nakakainis ang bagay. Nakakainis kung madamot naman sila sa ayudas. Yung sinusuportahan naman natin sila. Hindi naman sila madamot sa ayudas. Like, hindi naman nila sinusupladahan at sinusupladuhan yung fans. Yun yung nakakainis. Yung tipong, lakas maka-demand sa mga tao. Suportahan nyo kami, ganyan. Tapos hindi mamamansin. Hindi magbigay ng fan service. Yun yung nakakainis for me. Pero sila Kim and Paula, namimigay naman po ng fan service, namamansin, ganyan. So, I think wala nang ginagawa silang masama para kainisan natin. Pero na lang doon sa talagang kagigilan natin na malaman yung totoong real score nila. Pero, kasi guys, meron tayong tinatawag na common sense naman. Ayan. Sana yung mga sentido common kailangan magamit din natin, Yan po. Mga ganong galawan. Alam na dapat po natin yon. Common sense na lang kasi siya. So, yun lang. Samantala, sabi naman dito na isa pa nating komentar na si Madam Mercy Malanda Salanap. Magandang gabi. Si Kim loyal yan. Kaya tumagal sa relasyon. Depende sa boy. Kung tunay ang damdamin para sa kanya. Pero marami nang nakaabang dyan. Pero hindi na babalik sa naging ex niya. Depende sa boy kung tunay ang damdamin. About siguro kay Kim Chiu lang ito. About kay Kimi, yes po, talagang walang question mark pagdating sa pagiging loyal. Talagang pag sinabi mong loyal, Kim Chiu agad-agad. Ganyan, kahit may makapartner pang iba. Ang tagal na po niya sa show business, 19 years.
Pero nakailang jowa lang ba yan? Dalawa? In her entire life, ang tawag doon, in her entire life talaga. Hindi lang nung pumasok sa showbiz, kahit even nung wala pa siya sa showbiz, dalawa lang talaga yung naging jowa niya. At masasabi mo na hindi siya nilalamon ng sistema na sikat, ayan, jojowain ko sino gusto kong jowain para sa fame, para sa pera, para sa kasikatan. Hindi siya ganon. So, pagdating sa pagiging loyal, si Kimberly isa yan. Hindi siya yung pag may ka-love team ay jowa na. May mga ganon tao eh. Lahat ng nakaka-love team nagiging jowa. Pero si Kim hindi. So, ayun, kay Paulo daw po, na lamang yun, si Paulo na lang, parang yung may question mark kahit pa paano kapag natambal siya sa iba. Ayan, pinipilit natin na, don't get me wrong, yung ibang mga fans, pinipilit, kagaya ko rin naman, pinipilit akong binsihin, and maniwala, magtiwala kay Paula Avellino. Pero may konting ganun pa din sa puso at isip. Yun lang. So, sana po talaga pagkaloob ng Diyos na silang dalawa na lang talaga at wag na pong sakta ni Paolo si Kim. Yun lang. Yun guys. Anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba. And guys, kita-kits sa susunod nating update. Salamat!